estado ni Mimi Vice. Actually, latest event, kasi nakapag-post na ako ng vlog dito, no? Na seryoso na nga ang mga pag-uusap between Mimi Vice, yung grupo niya na nag-develop or nag-conceptualize ng project para sa kanya, na i-collab nila ni Direk Percy Intalan at saka ni June Lana. Oo, 'di ba, na gagawa sila ng movie kasi since napanood niya daw po yung mga Buakaw, Barber's Tale, parang naengganyo itong si Memi Vice na mag-conceptualize ng proyekto na parang ganong tipo, pero siya ang bida. Parang nakikita na ni Vice ngayon sa kanyang gustong gawin, yung pag-reinvent niya ng kanyang sarili through a project na alam mo na mas may laman yung kanyang role, ang kanyang karakter na gagampanan. With all due respect naman sa mga ginawa niyang pelikula, mga ginawa niyang movies. Ano ba? May senyas ka dyan. Ganun na ako, kakaloka to si Don. Ganun. Diba? Nawawala tuloy ako sa concentration. Pasensya na, Meme. Ito pong aking director dito, kung ano ng mga sinisenyo sa akin, kala ko kagandahan ko. Charot. So anyway, going back to the issue, ito nga pong si Meme, parang na-realize niya na o na-discover niya na at nagkaroon na siya ngayon ng mas malalim na pag-appreciate sa mga klase ng mga roles sa movie na gusto niyang gawin. And sabi ko nga kanina, with all due respect naman, dun sa mga pelikulang ginawa niya at ngayon ay kumbaga sa top 10, hindi lang 5 o 6 yata ang mga pelikula niya na nandoon sa as all-time top grossing or highest earning movies sa history ng Philippine showbiz. So magiging malaking sugal itong gusto niyang gawin kasi siguro naman bilang respeto rin at pagbibigay pugay sa kanyang artistry, talagang ganoon dumarating at sumasapit sa isang panahon ng karir ng isang artista na yung makagawa ka ng isang quote unquote makabuluhang pelikula na alam mo yung punong-puno ng relevance at saka yung gusto mo talagang gawin na masasanay ka at mahahasa ka bilang isang aktor or artista. And sa panahon na ngayon, sa estado rin ng isang Vice ganda, caring niyang i-produce yun or hanapan ng mga co-producers na alam naman namin, Diyos ko, sa bilyones ba na bilyones talagang ang net worth ng isang Vice ganda, kaya niyang makapag-produce ng ganun. And kung maayos naman na magagawa ang movie na sabi natin collaboration with Direk Percy and June Lana, why not? 'Di ba? Masusuportahan nito at hindi natin na mababalik sa kanyang puhunan niya if ever na mag-invest siya dito. At sabi naman most likely ay mag-i-invest siya. At yun nga ang nang inanunsyo niya na yun nung birthday ng kaibigan niya si Gladys Reyes, nung anak ni Gladys at wedding anniversary ni na Gladys, na kung saan pinahayag pa nga niya na doon na sa mga kaibigan niya sa showbiz, sa mga mahirap man makahanap ng mga totoong kaibigan, pero nakita niya kay Gladys yung pagiging totoo, kaya isa si Gladys sa mga tinuturing niyang mga most trusted at saka talagang kumbaga binibigyan niya ng karapatan na okrayin siya, tawagan siya ng 10 oras ng gabi, pagpayuhan siya at bigyan siya ng mga tips kasi ganun ang respetong binibigay niya sa isang Gladys Reyes. Kaya sabi niya parang ano ba tawagan nila, basta friend or something na siniguro ni Vice na itong kolaborasyon niyang gustong gawing pelikula isasama niya si Gladys at iba pa siguro na mga pangarap din niyang makatrabaho. Diba? Ang saya lang kasi nung binabalita natin na last 2023 kung magkakaroon ng movie si Vice ganda, kasi nasanay na tayo na lagi natin siyang napapanood na may entry siya sa Metro Manila Film Festival, inakala natin noon na matutuloy yung niluluto niyang project kasama yung mga bagets ng Showtime, sina Argus, sina Imogen, tapos si Kulot, sina Jace at marami pang iba. Kasi nga, parang naging ang mga anak-anakan yan itong mga batang ito Pero sabi, nandoon pa rin yung konsepto na yon, hindi pa rin naman nawawala. Nagkataon lang talaga na maraming inaasikasong ibang proyekto si Vice plus yung daily stint nga niya sa actually Monday to Sunday natin siya napapanood yung kanyang stint sa It's Showtime
na eto na nga, may mga intriga na namang lumalabas dahil alam mo yon, may isang portion doon sa show na talagang minsan hindi nakakapagpigil si Meme ng kanyang emosyon at nakakapagsalita siya ng ayun, may nababanggit siya. Very recent yung sa kanila ni Ann Curtis, nakalimutan ko na yung issue na yon. Yung sa yung Brandagula nila, yung sa McDonald's sa Jollibee, na may ang ganda, na Vice ganda, may mga ganun. But anyway, naayos na po yun at wala namang kung anumang violent reaction pa or pangyayari na ganap after that. Plus may mga iba pang sangkot kasi ganun talaga si Vice, talagang matabil, minsan matalas yung dila niya. Kaya kung hindi mo siya kilala at pinanonood mo siya, maiinis ka lang sa kanya. Kung hindi mo alam yung brand ng comedy niya, ng kanyang pag-explore o pagsasalita o pagpapahayag, talagang sasabihin mong mayabang siya, ganito siya. But sa mga nakakakilala sa kanya, may mga nagsasabing, ako nakikilala ko rin siya, pero may mga moment kasi na hindi pang TV minsan yung mga kanyang binibitawang mga statement. But through the years na pag-aaralan naman niya to, kaya ako natutuwa dun sa binalitan niya na itong collaboration, itong gusto niyang gawing project, talagang hindi lang susubukan ang kanyang husay sa pagganap bilang isang artista, kundi alam mo yon, magiging hudyat na rin sana ng pag-delve niya or into pag-engage niya into producing or co-producing mga projects na alam mo yon, sabi nga natin socially relevant, kasi alam naman natin si Vice pagdating sa mga issue, particular sa mga issue ng gobyerno, politika, etc. Marami siyang marami siyang mga paraan, marami siyang mga nakakatuwang binibitawang mga spills na alam mong tumatama sa mga gusto niyang pasaringan, di ba? May mga ganung may genius si Vice sa mga ganun eh. So kung pag-uusapan natin yung pagiging socially relevant is kayang-kaya niyang gawin, and magkaroon lang siya siguro ng team or mga consultants na alam mo yon, mag-check and balance. Kasi sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, ewan ko kung napapanood dito ni Meme, dahil napapanood niya kami sa Marites University at inamin niya yan na hirap siyang hulaan ng mga blind items namin. Thank you Meme Vice sa panonood. Hindi ko alam kung nakakarating sa kanya or may mga fans din, supporters siya na nagsasabing sa dami na rin namin vlinag na mga episodes na siya ang binibida namin. Makarating din sana sa kanya na alam mo yan, sinabi ko rin minsan before na si Vice, parang nung nakatrabaho ko ang isang Rita Gomez way back in the early 90s or late 80s, mid 80s, sorry. Oo, na ang galing-galing niya, talaga dinescribe siya noon ni na Ishmael Bernal, Broca, na napakagaling, isa sa mga actress na naturally gifted. Na kaya lang pag binibigyan mo siya ng situation or ng mga eksena sa mga pinoportray niyang role, kailangan binabantayan mo daw si Madam Rita, kasi parang pag hindi mo binantayan yung mga kilos niya, binayaan mo lang siyang mag-isa, siyang nagwawala or parang nakakawala or something. Parang ganyan yung sinabi natin kay Vice, na parang ang husay niya, and yet kailangan meron siyang mga ganong team or assistant or what na magbabantay sa kanya, na kumbaga sa basa may pipindutin lang na parang, oy Vice, umover ka na, oy, may mga ganon. Kasi pag hinayaan mo, alam mo, mag-aalagwa. Yun, that's the right term. Aalagwa siya ng husay niya, na to the point na minsan hindi na niya alam na nakakasagasa na siya, may nasasaktan na siya, may nasasabi na siyang hindi nagko-conform sa kung ano man yung standard ng television, ng hosting or ng acting. Kasi may mga ganun eh. Parang ako minsan nagagwardyahan ko din yung sarili ko, kagaya niyan, na kahit may mga nambaba sa atin, etc. Nagagwardyahan ko kasi alam ko may mga ibang taong manonood or malay natin sa ngayon, ang mga bata daling mapindot yan. So may ganung eksena, and nakikita ko to na given the situation na magkaroon ng ganun si Vice, maaayos yan. At nakikita ko nga, sabi ko, magaling siya, matalino siya, matalas mag-isip, mabilis mag-construct ng niya, but yun na nga, kailangang i-guide, gawardyahan, kasi may mga moment talaga na yun na nga, sabi nga ni Ann,
lapse of judgment, tapos yung mga masyadong, kumbaga masyadong watery, ano ba tawag doon, masyadong liquid, yung ano, parang tubig na umaagos na tuloy-tuloy na. Minsan kasi yung pag ano ng gripo kailangan kontrolin natin di ba? May mga ganun, not necessarily control na parang NTRCB or isi-sensor or what, hindi naman ganun, pero yung topic lang ba na parang, oy wait, hindi na yan pang TV o ano, pang usapang private yan o ito pang ganito yan, ganon ang ibig namin sabihin meme vice. And on that note, good luck sa mga future mong endeavors, mga future projects. Sana mas makapanayam ka pa namin, hindi lang hi hello tayo, mas mabigyan tayo ng pagkakataon na alam mo, chika-chika lang. At yes, makapagtong it or mahjong. And win-wish natin ng good luck ang samahan pa rin ninyo ni Ayon Perez. Maraming salamat. At may mga kaibigan din naman tayong common friends na nagkakwento sa atin ng magagandang bagay. And at the same time, hindi ganun kagagandang bagay. Pero okay lang, napapalampas naman natin ang mga ganyang mga situation. Kasi nga, industriya ito ng alam mo na chismisan, marites, etc. But deep in our hearts, ina-appreciate namin ang pag-appreciate mo rin sa mga ginagawa po namin or mga sinusulat namin or pinopodcast namin dito. And on that note, thank you sa mga sponsors namin, mga subscribers namin, at lahat ng mga kaibigan po namin, lalo na po dyan sa USA, sa Canada, na talaga namang mag-i-enjoy o nag-i-enjoy po kami. Sana po, lagi nyo po kaming ipapanalangin or isasama sa inyong panalangin kung paano kami rin po ay pinagdarasal din po namin kayo, lalong-lalo na ang ating mga kalusugan. Sabi ko nga, hindi na tayo bumabata, pero lalo namang gumaganda. Ako ang inyong likod, Papa Vera Malambet Nabus. Thank you very much.